Kung ang fairings ng inyong motor ay may crack o basag, kaya pa po ba itong i-repair o need nang palitan ng bago? Hello! Welcome back to my channel, The Hustlers TV. Sa mga bago pa lang po sa aking channel at hindi pa po nakakapag-subscribe, please subscribe at pakihit na rin po ang notification bell para ma-notify kayo at updated po kayo sa mga video na aking ina-upload. Ang topic po natin ngayon sa video kong ito ay regarding po ito sa fairings ng ating motor. Kung ang ating fairings ng motor ay may mga crack, ayan, katulad niyan. Ayan, katulad niyan. Or either may basag, kaya pa po ba itong i-repair o need na palitan ng bago? Panoorin niyo po ang video kong ito at inyo pong tapusin. Ito po ay kaya pa nating repairin, ayan, katulad niya ang crack. Gagamit lang tayo nito ng soldering iron, ayan. Painitin natin. Then, pag mainit na to, panoorin nyo po to. Kapag mainit na ang soldering iron at kaya niya ng lusawin ang plastic, simulan nyo ng pagdikitin. Parang hinihinang. Ayan. Pag yan nalusaw o naluto yung plastic, kusang magdidikit yan dalawang yan. Okay lang na yan ay hindi pantay. Yan ay lalagyan pa naman ng epoxy AMB. Then pagka pipintahan na yan, lalagyan naman ng epoxy primer o spray peeler. Then mamasilyahan. Then spray ulit ang primer hanggang sa para na ulit bago at hindi halatang galing sa putok. Kapag sobrang lala ng tama o putok, ang ginagawa ko pa dyan ay tinatahi ko pa ng alambring manipis. Yung pinong-pinong alambre o manipis para siguradong matibay. So dahil maliit lang naman ang tama niya, pwede na yan.
ma-repair ang mga basag at ito ay napagdikit na, ito ay lilihain at gagamitan ito ng lihang magaspang. Gumamit ng lihang 80 grit to 120 grit at lihaing mabuti yung ni-repair para kumapit ang epoxy adhesive. Yan ay mentras na gasgas ay kakapit maigi ang adhesive. Pagkatapos maliha yung mga hininang, ito ay lalagyan na ng epoxy A and B. Paano ba ang pagtitimpla ng epoxy A and B? Dapat pagka nagtimpla ng A and B ay equal part. Yung A at yung B, kailangan ay parehas ang dami. At kung ikaw ay magmi-mix nito, magkaibang paleta o tools ang iyong gamitin. Iba yung gagamitin sa A at iba yung gagamitin sa B. At magtimpla lamang tayo ng tama lamang para doon sa paggagamitan. Kasi pag nasobrahan ito ng timpla, ito ay matutuyo na at hindi na mapapakinabangan pa. Kapag ito ay inalo na, ayan, haluin mabuti. At kapag nag-isang kulay na siya at halong-halo na, saka lang natin ito i-apply sa ating mga ni-repair. Gumamit tayo ng paleta. Ayan. Ito nga palang epoxy A and B, kung magtitimpla kayo, pwedeng gamitan ng kamay lamang. Ibabad nyo lang ang inyong mga kamay sa tubig. So, pag nabasa na ang inyong kamay, hindi didikit ang epoxy sa mga kamay na binasa. Kaya pwedeng ipanghalo ang kamay. Pero kung may paleta kayo, okay rin naman. Ayan. Siguraduhin lang na malagyan lahat ng epoxy adhesive ang mga portion na ni-repair. Okay lang siyang medyo mapakapal. Yan naman ay kayang ilapat. Kapag yan ay na-i-apply nyo na, kumuha lang kayo ng tubig nasa tabo, then ilublob nyo lamang ang inyong daliri at i-press nyo lamang o pantayin nyo lamang yung epoxy adhesive. Yan eh hindi dumidikit sa kamay na basa. So kaya yan ay mapapantay. Kung hindi mapantay ng maigi, yan naman ay mamasilyahan pa.
Kapag ang epoxy adhesive ay natuyo na, matigas yan at matibay. Yung iba kasi, pag nagre-repair ang ginagamit fiberglass at yung ilalim na side lang ang ina-applyan. Kaya may tendency bumuka pa rin yung harapan. Kasi nga pag nilagyan ng fiber, gagaspang yung harapan. So dinadaya na yung loob lang ang nilalagyan. Abangan niyo po yung susunod kong video at ituturo ko naman po sa inyo kung paano po ang pag-repaint ng ni-repair na fairings ng inyong motor. Sana po ay nakatulong ang video kong ito at kung inyong nagustuhan, baka pwede naman po makahirit sa inyo ng isang like dyan. At sa mga bago pa lang po sa akin channel at hindi pa po nakakapag-subscribe, please subscribe. At pakihit na rin po ang notification bell para ma-notify kayo at updated po kayo sa mga video na aking ina-upload. Muli po ang inyong lingkod, The Hustlers TV. Keep safe and God bless.